Aminado naman ako sa aking sarili na bago ko pa makilala ang isa sa aking pinsan, para sa akin ay marami ng pagkukulang sa akin ang mister ko. At isa na nga doon ang obligasyon niya sa akin bilang aking asawa at bilang lalaki na aking kapares. At ang pagkakaroon ko ng contact number sa aking insan ay nataong ako yung misis na walang mapagsabihan ng aking mga gustong sabihin. Madalit sabi, naghahanap ako ng kausap na handang makinig sa akin. Nang saktong ang insan namin na ito ay mula nang ako'y isilang at magkaisip ni Kuko o Anino ay hindi ko pa nakikita. Naayon sa aking kapatid na siyang nagbigay sa akin ng number ay siya ang anak ng yumao naming tiyahin na mula nang sumakabilang buhay, ang insa namin na ito ay inilayo sa side namin ng kanyang ama. Naging maganda ang aming pag-uusap gamit ang cellphone, lalo't para sa isang ina na laging nasa bahay at talagang kailangan ko ng makakausap dahil tanging ang walang muwang na panganay namin ni Mister ang aking kasama. At sa pag-uusap namin na iyon ni Insan ay nalimutan ko nga mayroon kaming limitasyon sa mga bagay na dapat pag-usapan. At ako bilang babae at may asawa ay pili dapat ang aking mga naikukwento. At ang pagka-over the limit na iyon ay naging dahilan ng aming pagkikita upang sa isang sikretong lugar ay hayaan ko nga sa loob. Workmate kami ng lalaki na itago na lang natin sa pangalang Abel. 40 years old, kasal kami at ngayon ay meron kaming 4 na anak. At ako naman ay itago mo na lang sa pangalang Lara, 37 years old. Si Abel na aking mister ay nagtatrabaho bilang isang OFW. Pero bago dumating sa ganito ang estado ng aming pamilya, ay dumaan muna ang aming relasyon sa isang malupitang pagsubok. Nang minsan na ang inyong lola ay malis ng landas sa kaparaan ng pinasok ng masamang hangin ng aking kokote at naipatikim ko ang putahe na dapat sana ay kay Mister lamang. Ang masaklap ay hindi naiiba sa akin ang taong aking napagbahagihan ng nasabing putahe dahil isa lamang naman siya sa anak ng aking tiyahin. Madalit sabi magkamag-anak, first cousin pa. Itago na lang natin sa pangalang Leo, ang isa sa anak ng aking yumaong tiyahin na lumaki sa poder ng kanyang ama. At matapos di umanong ihatid sa huling hantungan, ang namayapa naming tiyahin ay hindi na nagawi sa lugar namin ang mag-aama ni na Insan. At kung paano kami nagkaroon ng kontak at nagkakilala ay hayaan mong aking isalaysay ang buong kwento. 21 years old ako nang magbunga ang mapusok naming pag-iibigan ni Abel na noon ay 24 years old lamang. Nag-live-in kami at nangupahan para patunayan sa kanya-kanya naming magulang na kaya naming panindigan kung anuman ang naging resulta ng aming pagmamahalan. Nagkakilala kami na Abel sa isang kilalang paliparan dito sa Pilipinas at doon na rin nagsimula ang aming love story. Matapos naming magkakilala at magpalitan ng contact number sa isa't isa. Naging madalas kasi ang aming pagkikita dahil pareho kaming empleyado sa paliparan. At dahil pareho kaming single, parang normal lamang na sa ligawan mauwi ang kapalaran ng dalawang magkaiba ng kasarian. Never akong nagkaroon ng BF noong high school, kaya naman first time kong maranasan ang ligawan noong ligawan ako ni Abel. Na nauwi sa aking pagsagot sa kanya dahil obviously ay gusto ko rin siya. Nagsimula ang pagiging magjowa namin sa dating, kain sa labas tuwing sahod, paghahatid-hatid ni Abel sa akin hanggang makasanayan namin ng isa't isa na para bang may kulang kapag hindi nagpapangita. Dahil doon ay maaga kong nai-surrender ang bataan at dahil pareho kaming kumikita ng pera, para sa amin ay madali lamang ang umulit kapag aming naisipan at siyon ang hindi namin napag-aralan ng mabuti. Dahil makalipas lamang ang 4 na buwan namin bilang mag-on, nagbunga na ang aming pinaghirapan.
Noong magsimula kaming magsama ni Abel sa isang boarding house, pagkaraan ng 4 na buwan, ay tumigil na ako ng pagtatrabaho na nauwi sa aking tuluyang pagre-resign dahil ang gusto ni Abel ay ako ang mag-focus sa pagpapalaki sa anak namin at hindi ang isa sa aming magulang. Nangyari yun at nakita kung paano nagsikap si Abel para kami na kanya mag-ina ay buhayin gamit ang kanyang araw-araw sipag lang. Yung tipong klase ng pagtatrabaho na kapag may overtime o hanggat may overtime ay kanyang papasukan. Hanggang sa kung minsan siguro sa kapaguran ay nakukuha na niya ang matulog sa barracks. Hindi naman bawal dahil dati pa ay meron na talagang stay-in lalo na sa mga maintenance. At ang naging epekto noon sa aming relasyon ay ang pagkawala ng quality time para sa aming mag-asawa. Isa na doon ang gabing malamig at kailangan ko ng karamay. Bukod sa nakasanayan ni Abel ang matutulog sa barracks, ay naging madalang na rin ang pagliyab ng apoy sa pagitan naming dalawa. At kung magpang-abot man, ay may pagkakataong hindi na ako nasisiyahan. At ang madalas niyang katwiran, pagod di umano siya at dahil doon, natutunan kong tugunan ang pangangailangan sa sariling paraan na ni minsan hindi ko ginawa una isip noong aking kadalagahan. Bilang may bahay ay hindi naman ako makareklamo. Para bang ako yung live-in partner na naghihintay lamang sa pag-uwi ng kinakasama at tatanggap ng kung ano man ang kanyang iabot. Bilang provider ay wala naman akong masasabi kay Abel. At alam ko naman na ang lahat ng ginagawa niya ay para sa amin na kanyang mag-ina. Hindi rin ako nag-iisip na baka may babae si Abel kaya kung minsan hindi siya nakakauwi. Dahil kita naman sa payslip ang kanyang mga idinadahilan sa akin, OT. At talagang malaki ang naitulong noon sa amin. Lalo't si Abel lamang ang mayroong hanap buhay. Hindi ako nagkukwento lalo na sa aking mga kakilala. Chismis kasi ang aking iniiwasan, tapos nagrerenta kami ng bahay. At wala din naman akong makachikahan sa labas ng bahay. At alam ko naman na nonsense kung ang lahat ng aking hinanaing sa buhay ay sa aking kapatid pa ikukwento. Hanggang sa ang aking katahimikan ay basagin at baguhin ang pagdating ng di umano'y pinsan na ni minsan ay hindi ko pa nakikita. Dahil sabi ng aking kapatid na siyang nagbigay ng number ay anak ng yumao naming tiya na noong maihatid sa huling hantungan itong sinasabing pinsan namin ay inilayo di umano sa side namin ng kanyang ama. Nagsimula ang pag-uusap namin ni Leo gamit ang cellphone, through texting pa noon at iyon pa ang uso. Kamustahan, buhay-buhay, balita dito, balita doon. Kung ano-ano lang tulad ng nasaan siya, sinong kasama, trabaho, at kung meron na ba siyang asawa. Single siya at nagtatrabaho bilang factory worker. Pero ang nakakapagtaka ay napakaraming oras ni Leo to the point na nagkakandalobat na ang aking cellphone nang dahil lamang sa pagpapalitan namin ng message at umabot sa puntong pinagpupuyatan na namin ng isa't isa sa mga pag-uusap na wala namang kakwenta-kwenta. At ang lahat ng iyon ay pagwala si Abel o di kaya naman ay hindi umuwi ng gabi. Hanggang sa ang pag-uusap namin kapag dumarating ang kalaliman ng gabi ay tila TV na lumilipat ng channel at naghahanap ng something more and different. Yung klase ng usapan na maging personal na bagay ay amin na rin na pag-uusapan nung mai-open ko ang tungkol sa madalang na hindi pag-uwi ni Abel at ang nagiging malamig naming mga gabi. Na para bang nakuha ni Leo ang tamang kombinasyon ng vault at mabuksan yun. Aminado akong nakalimot sa kung ano man ang hocus-pocus meron si Leo. O siguro dahil sa aking paghahanap ng atensyon mula sa aking mister na iba ang nagbigay. At aminadong hindi na sa mag-insan ang aming ikinikilos at nagawa ko pang iparinig kung ano man ang aking paraan para makatapos. Nagpatuloy ang ganoon na tipong hindi na talaga pwedeng malaman ni Abel, lalo na sa klase ng aming pagpapalitan ng message
At masabi ko pa kay Leo na mag-antay lang siya ng aking text para hindi kami mabuko ni Abel. At sa patuloy na paglalim ng lihim na komunikasyon ay magdesisyon kaming magkita sa hindi rin inaasahang pagkakataon na para bang pinaglalapit o pinagtatagpo kami ng kung sinong Poncio Pilato. Noong araw na iyon, dahil meron akong lakad, ay ipinagpaliban ko muna ang pakikipagkulastuyan kay Leo. Nagpunta kasi ako sa kapatid ko at ang anak ko ay pansamantala kong iniwan sa inay. Noong nandoon na ako sa bahay ng kapatid ko ay nakatanggap ako ng message mula kay Leo at nagtatanong kung saan daw ba ulit ako nakatira. Sinabi kong wala ako sa amin, kako busy ako at wala akong oras para makipagbulastugan. Nang sabihin sa akin ni Leo na nasa ganitong lugar daw siya, na nataong ang lugar na kanyang sinabi ay madadaanan ko lamang pauwi sa bahay. Doon ay sinabi ko kay Leo na nagpunta ako sa kapatid ko at yung lugar kung nasaan siya ay aking daraanan pauwi. Pwede ba tayong magkita? Tanong ko. Kako para naman magkita kami at sa aming kanyang mga pinsana sa side ng kanyang ina ay ako ang unang makakakita kay Leo. Doon ay naisingit ni Leo kung pwedeng saglitin namin kung ano man ang aming pinag-uusapan pag nasa loob kami ng kabukbukana. At ang naging sagot ko ay sige, pero gastos mo, may alam akong lugar, sabi ko pa. Nagkita kami, matangkad siya at dahil meron kaming usapan at masyado rin kaming lantad sa madla dahil nasa tabing kalsada lamang kami at para hindi ako masyadong gabihin ay ako na mismo ang nagsabing doon na tayo at baka may makakita pa sa atin. Alam nyo na, 3 oras pero hindi namin natapos dahil kung sa gyera pa ay naging matindi ang digmaan. Ubusan at sa loob ng ilang oras na iyon ay masasabi kong ibang level sa pakiramdam sa ibang level na kasalanan. Tila walang nangyari at sabi ko sa bahay na lang ako maghahapunan. Anong oras na rin kasi. At kung hindi pa kami nabisto ni Abel ay pwedeng maulit pa. Dahil matapos ang tagpong iyon ay tila mas pinaglapit kami. At ang lihim naming sikreto ay gambalain ng isang umagang pagwawala ni Abel. Nakapalitan na pala niya ng message si Leo. Mabuti na lamang at nagawan ko pa ng paraan. Mabuti na lamang at bago pa lumalim ang kanilang usapan ay nagtanong na sa akin si Abel. Bakit daw ganoon kung mag-text si Leo? Sino raw ba iyon? Nakulong na lang ay sumabog ang puso ko sa kaba. Dahil noong hinihingi ko ang tulong ni Insana para sabihin na wrong sent lamang siya ay kanya kong iniwan sa ere. Sa akin naman naniwala si Abel at pagkaraan ng gusot na iyon, makaraan ng 9 na buwan ay ang pagsilang ng ikalawa naming supling. Bago maging 3 ang anak namin, ay nagpakasal kami sa huwes. Ngayon ay 4 na ang anak namin ni Abel at noong mag-3 ang anak namin ay nagdesisyon siyang mag-ibang bansa na dahilan ng pagkakaroon namin ng sariling bahay. No comment ako, no one is perfect at para sa akin may mga bagay na kung minsan talaga kailangan muna natin ng magkamali para makita natin kung ano ba ang tama at nararapat. Kung saan kayo masaya, hala, gora!